Imbis na perang nakasobre, stub na may barcode ang ipinamimigay umano sa mga botante sa Pangasinan. Ito raw ang gagamitin para makakuha ng pera kapalit ng boto. Itinanggi naman ng inaakusahang partido ang paratang. Makibalita tayo kay Alfie Tulaga ng GMA Dagupan. Kumakalat sa social media ang mga stub na may QR code gaya nito. Bukod sa QR code, nakaprint din sa stub ang buong pangalan ng botante sa Pangasinan, voting precinct number, date of birth, gender, civil status maging ang address. Tulad ng barcode na ginagamit sa mga department store o grocery, kailangan ng scanner para mabasa ang mga detalye na specific sa bawat QR code. Umarap sa media ang partido na Pangasinan. Ituturo nila na ang kalaban nilang partido na Nationalist People's Coalition ang nasa likod di umano ng pamumudbod ng QR coded stubs. Ayon sa kanilang mga testigo, pinadala raw sa mga bahay nila ang stub at sinabing pumunta sa isang lugar para kumuha ng pera kapalit ng kanilang boto. Ikaw ang mismong kukuha sa may lugar na pagkukuhanan, tapos papipirmahin ka. Tinatak nila sa computer, tapos nakita yung mukha ko, tapos nung nakita yung mukha ko, inabot na sa amin yung pera na 400. Dalawa po ito, kaya lang yung isa, nagastos ko na po. Ito mga cards, you put in the scanner. We're not looking for the scanner. That's illegally being used. In fact, ginawa sa second district, ito mga ito, kinalat yung isang araw. And then, ang pag-ipasok niyan sa scanner, lalabas yung photograph na gustong bibilin. Which is not allowed. It's only Comelec that must have that information. From there, in exchange for this stub, bibigyan sila ng pera, naka-stapler doon yung lineup. Pinakita rin ng PNP ang video na ito nagpapakita pumapasok ang mga tao sa loob ng isang compound sa Rosales bilang patunay di umano na dito nagpapamudmod ng pera. Tinanggi ng abogado ni Congressman Mark Cuangco, ang tumatakbong gobernador sa ilalim ng NPC, ang mga paratang na ito. Yung sinasabi nila na vote buying na ginagawa ni Governor Mark Cuangco, those are all fabricated and baseless accusations. Anybody can create a code, then make an accusation para sirain yung isang tao. That's all part of the black propaganda. Pero sinabi ng tagapagsalita ng NPC Pangasinan, galing daw sa kanilang QR-coded stubs pero ito raw ay para sa kanilang mga volunteer poll watcher at hindi sa mga botante. Wala naman silang natanggap na pera. So ito is to verify lang kung botante sila. So dito rin, yung mga ito, naka-receive din sila. So tinitingnan din kung anong presinto sila. Ayon sa Comelec Pangasinan, kailangan formal na magsumite ng reklamo sa kanilang tanggapan para kanilang maaksyonan ang mga ganitong akusasyon. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.